Ito si Carl James Martin o mas kilala sa moniker na Wonderboy. Si Wonderboy ay isa sa mga kasalukuyang pambato ngayon ng Pilipinas sa Super Bantamweight Division. Ang division na kasalukuyang pinag-aharian ng Japanese monster na si Naoya Inoue. Si Wonderboy ay isang undefeated sa oras na mapanood mo ang videong ito. Sa edad na 25 anyos, ito ay mayroong napakataas na knockout ratio na 78.26%. Ang ibig sabihin nito mga brad, sa 23 na panalo nito, 18 dito ay tinapos dito sa pamamagitan ng impresibong knockouts. Si Wonderboy ay kasalukuyang rank number 3 sa WBO, habang nasa rank number 5 naman si Casimero. Ang ibig sabihin nito mga brad ay mas malapit sa katotohanan na mabigyan ng pagkakataon si Wonderboy na makalaban ang The Monster ng Japan na si Inoue. Subalit ang malaking tanong ngayon, ay handa na nga ba si Wonderboy upang sagupain ang The Monster ng Japan? Upang magkaroon pa tayo ng mas malawak na kaalaman sa tunay na lakas ng batang ito, narito at balikan natin ang ilan sa pinakamatinding laban na pinagdaanan ni Wonderboy. Ngunit bago tayo magpatuloy ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang palagi kang ma-notify sa mga bago nating video. Sinilang sa munisipalidad ng Ifugao noong May 18, 1999. Sa murang edad ay kinakitaan kagad ng hilig sa sport ng suntukan ng batang Wonderboy. March 5, 2016 na maganap ang pro debut nito kontra sa kapwa nito Pinoy na si JR Omak, kung saan tinapos nito ang laban sa loob lamang ng round 2. Sa mga sumunod na taon ay nagtala ito ng magkakasunod na impresibong panalo sa pamamagitan ng knockout. April 28, 2018 nang lumaban ito para sa isang minor title bout, ang WBO Oriental Youth Bantamweight title kontra sa tigasin na African fighter na si Hashimu Zuberi na may impresibong record na 14 wins at 2 losses lamang. Bagamat lamang na lamang sa experience ng African fighter ay tinapos lamang ni Wonderboy ang laban sa loob lamang ng round 2. Apat na buwan lang ang lumipas ay dinipensahan naman ni Wonderboy ang kanyang titulo. Ito ay kontra sa isang bigating Chinese fighter na si Huerban Kitehe. Subalit katulad lamang ng mga naging laban ni Wonderboy ay hindi umubra ang Chinese fighter sa ating pambato. Nang pabagsakin ito ni Wonderboy sa round 1 pa lamang, 2 beses sa round 2 at tuluyan tapusin ang laban sa round 6. Matapos ang mga sumunod na impresibong knockout victory ni Wonderboy ay dahan-dahan na itong nakikilala sa sports ng suntukan. December 12, 2017 nang maitapat ito sa former world champion ng Thailand na si Komgrish Nantapich para sa titulong IBF Pan-Pacific Champion. Sa laban na ito ay dihado si Wonderboy sapagkat ang Thai fighter na si Nantapich ay mayroong mataas na kartada na 31 wins at 5 losses lamang at 4 na taon na din itong undefeated mula 2018 at lahat ng tinalo nito sa panahong ngayon ay puro knockout ang sinapit. Kaya naman sa laban na ito ay heavy underdog si Wonderboy.
Subalit sa pagsapit ng mismong laban ay tila ba nagmistulang amaturista ang dating world champion na si Nantapich nang ito ay brutal na tapusin ni Wonderboy sa loob lamang ng round 2. Dahil sa magandang laban na pinapamalas ni Wonderboy, ay muli itong nabigyan ng isang title fight. At ito ay kontra sa pinakamatigas na pambato ng Thailand na si Chaiwat Bokratok. December 18, 2023, sa laban na ito ay dihado si Wonderboy sapagkat di hamak na mas malawak ang experience ng Thai fighter na ito kung ikukumpara sa kanya. Sa pag-umpisa ng laban ay nagsusukatan pa lamang ng lakas ang dalawang manlalaro at maingat na naghihintay ng magandang pagkakataon kung kailan makapagbibigay ng magandang tira ang bawat isa. Sa mga early rounds ay ninais ng Thai fighter na lumamang sa bakbakan sapagkat hindi ito dumayo sa lugar ng kalaban upang maging pataba lamang sa kartada ng Pinoy. Nakipagsabayan ito at madalas ring makapagpatama ng ilang mga magagandang puntos. Martin could beat you in two ways sa championship. So, tatlong malalaking haligi. Uses timing. Hindi po ang meeting yes makuha ang world title of him right now. Heating up Martin with definitely Bokratok barely Inesco real fight P8. Ano ni Bokratok, hindi natin alam kung sa round number na to. Kasi yung mga hindi talaga nanonood ng boxing or hindi nag-fans sa boxing, yan di ka lang ka-Chaiwat Bokratok. I mean, yung mga ranking na yan may deceive you. It's really something he can really slug it out. I mean, you have to fight you have to watch him fight against Milan Milito. Nice defense by Chaiwat Bokratok. Isang malaking hamon ito para sa Wonderboy sapagkat kilala si Bokratok bilang isang matigas na boksidor. Sa pagsapit ng round 5 ay nasukat na at naaral na ng husto ng Pinoy ang galawan ng Thai fighter at tila ba nakakita ito ng magandang pagkakataon upang tapusin na ang sagupaan. Pinakain ni Wonderboy ng kaliwat kanang uppercut at ilang mga malilinis na body shot si Bokratok. Subalit napakatigas pala ng Thai fighter na ito at sinasalo lang nito ang mga kamao na binibitawan ng Wonderboy. As long as it lands, yes, to land, if it touches the arms or the gloves, although it doesn't land, it has the ability to weaken you. Nakakapagod yung partner kaya nung matamaan ka sa braso. Kahit pag ka-protect kapag natataman ka pa ulit-ulit. Now Carl James Martin is testing the body of Bokratok. Yes, an uppercut to the body. Yung activity ng Carl James Martin, yung dami ng bato napapansin mo. So, medyo marami siya bumato ngayon. Now, Bokratok using that forward pressure and using his legs to just corner Martin, but Carl answers with a combination, was it right there as he was getting out. Oh, that body really hurts Bokratok. Bokratok answers with consecutive right hooks, both to the head and the body. Oh, that left upper. Wow! Oh, wow. Martin with that uppercut certainly hurt Bokratok. And he senses blood in the water, partner. Oh, wow. I think Martin is smelling blood right now. Yes, smelling that blood, that uppercut,
that got through the guard. Wow! Oh, wow. Martin staying composed. Oh, wow. Just, I think, what Kratok. Medyo sa katawan talaga. Ininda talaga ni Butatok yung mga body combination ni Carl James Martin. And Oh, nice snipe by Martin! Oh! Martin was able to. Oh, another hook after hook by Martin. Very resilient din yung Butatok, partner. Of course. Tinamaan na naman siya ng 1-2. Oh! Wow, he was able to recover from that. He was stunned by those punches, and he is still standing under. Oh, and little rubbery legs for Butatok right now. Sa pagtatapos ng round 5 ay tila ba nawala ng malay tao habang nakatayo si Buat Kratok. Kaya naman nilapitan kagad ito ng kanyang trainer at sinuri ang mata nito kung ito ba ay nasa katinuan pa. Dahil si Wonderboy ay hawak na ngayon ng Emperor Promotion, ay kailangan nitong paghusayan pa ang laban upang magkaroon ito ng tsansa na sumunod sa yapak ng pambansang kamao Manny Pacquiao. Sa pagpasok ng round 6 ay hindi na nagsayang ng segundo ang Wonderboy para itong Leon na gustong gusto ng katayin ng biktima nito. Isang right uppercut ang sumapol sa bodega ng Thai fighter. Bagsak ito. Binilangan ng referee. Dahil sa tigas ng katawan nito, nagawa pa nitong tumayo. Subalit nagdesisyon na ang referee na itigil na ang laban sapagkat tila ba wala na sa ulirat ang Thai fighter. Nakuha ni Wonderboy ang tagumpay muli sa pamamagitan ng knockout. September 7, 2024, nang maganap naman ang unang laban ni Wonderboy sa labas ng Pilipinas. Ito ay kontra sa pambato ng Mexico na si Salas. Sa laban na ito ay hindi dapat maging kampante si Wonderboy sapagkat kilala naman natin ang kalidad ng mga Mexican fighter pagdating sa pakikipaglaban. At katulad din ni Wonderboy ay hanga din ng Meksikano na may uwing tagumpay. Subalit gayon pa man ay hindi nito nalampasan ang husay ni Wonderboy sa pakikipaglaban nang ito ay tapusin ni Wonderboy sa loob lamang ng round 2 sa pamamagitan ng knockout. Arriba el golpe de Anthony. Yes.
Anong masasabi nyo sa galawan ni Wonderboy mga brad? Handa na kaya ito para sa The Monster ng Japan? Kung ilaban kaya muna kay Casimero, sino sa palagay mo ang mananalo? Pag-usapan natin yan sa comment section.